Mga bok, sa mga nagdinegosyo, nagsisimula magnegosyo, tip ko sa'yo, huwag ka munang mag-goal, mag-ipon. Ang isipin mo muna mag-expand. Basta may buffer ka, any amount na buffer mo na yung tipong hindi ka pwedeng sumagat. Okay? So, huwag mong i-goal na mag-ipon agad. Expand, 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 expand. And magulat ka, nung lalaki ni negosyo mo, kahit hindi mo goal mag-ipon, matatambak talaga pera mo kasi lumaki ng massive talaga yung income mo, yung profit mo sa business. Kaya may mga nagsisimula na goal agad mag-ipon, so si safety agad. No, hindi pa yung si safety. Maximize, expand, 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 expand. Darating ang time, kahit di mo goal mag-ipon, kahit di mo goal mag-milyon ng ipon, talaga matatambak yung milyones mo. Or kung mapagastos ka man, make sure mautak ka din na pag gumastos ka, merong ROI. Connected siya doon sa pag-expand ng business mo. Mautak ka, wise spender ka, binubusog mo muna yung business mo, yung money-making machine mo, talagang binubusog mo hanggang talagang maging massive talaga mag-produce ng pera. Yun ang tip ko sa'yo. Ang mali kasing connotation ng marami, when we say business, time freedom, financial freedom, na ang connotation ng marami pagdating sa business owners, may bagong sasakyan, may bahay, may maraming tinatangkilik na material na bagay sa mundo. Pero gusto kong ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng pagiging negosyante. Iiyak ka dyan. Kung dati kumikita ka sa pagiging OFW na 50 mil, maaaring yung unang business venture mo, yung lahat ng ipon mo side-side, magkakautang ka pa, yun ang mangyayari sa'yo. Magsasakripisyo ka dyan. But at the end of the day, after 2 years, after 3 years, or maybe less than that, masasabi mo sa sarili mo na kasama ko yung anak ko, na hindi ko man maibigay lahat ng material na bagay sa buhay sa kanya, sa mundong ibabaw, mas mahalaga yon. Correct, boss. And there will come a time na mamamaster mo yung proseso na masasabi mo sa sarili mo na lahat ng mga nakikita mo ng mata mo, lahat ng naabot mo sa buhay, lahat ng laman ng bank account mo dahil sa naging journey mo sa pagiging negosyante. Because data and record will show us na the only platform for you to become very successful financially is business. Alam niyo mga kapatid, ang pagnenegosyo po ay hindi parating kumikita. Minsan tayo po ay nalulugi dahil sa marami tayong challenges at marami pa tayong di alam. Ito ay parte sa pagiging isang entrepreneur. Pero tatandaan mo, lahat ng negosyo kailangan dumaan muna sa pagsubok at failure. It's not how many times you fail, it's how many times you bounce back. Kaya wag na wag kayong madi-discourage. Laban lang mga kapatid. Kaya ito po ang dapat natin gawin para tuloy pa rin natin ang ating pagnenegosyo. Number 1, pag kayo nagkaroon ng problema, maghanap po tayo ng solusyon, imbis na problema. Ang gawin po natin, let us go to the root of the problem, not only the fruit of the problem. Alamin natin kung bakit hindi bumibenta. Dahil ba sa produkto, dahil ba sa presyo, dahil ba mali ang market mo, di ba? That's number 1. Number 2, mag-innovate at mag-improve. Okay? When you say innovate and improve, how can you innovate and improve? By learning. Kailangan matuto po tayo. Because if you keep on doing the same thing over and over again and expect a different result, you're called an insane person. At always remember, expect the best in business but prepare for the worst. Expect nakikita siya, pero mag-prepare ka what if hindi. May plan A, may plan B, at may plan C.